Sa bawat araw na lumilipas, libu-libong sasakyan ang dumaraan sa mga highway ng Espanya, bawat isa ay may dalang sariling kwento, mga pangarap, mga alalahanin, mga lihim. Karamihan sa mga kwentong ito ay nananatiling nakakubli sa likod ng metal at salamin, hindi napapansin, naglalaho kasabay ng bilis ng takbo. Ngunit sa isang gabing hindi malilimutan ng Enero 2017 sa gitna ng walang katapusang agos ng mga sasakyan, isang maliit at halos walang halagang piraso ng papel ang nahulog mula sa isang umaandar na sedan. Isang kapirasong papel na naglalaman ng dalawang salita lamang. Isang daing na kung hindi napansin ay tuluyan sanang nilamon ng kadiliman. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang krimen, ito ay tungkol sa dalawang babae na hindi magkakilala na pinagtagpo ng tadhana sa isang di inaasahang sandali. Ang isa ay isang biktima na nasa bingit ng kamatayan na kumapit sa huling hibla ng pag-asa. Ang isa naman ay isang ordinaryong trabahador na pinakinggan ang isang tinig sa kanyang kalooban, isang kutob na nagsasabing merong isang buhay na kailangang iligtas. Paano nga ba nagawang buksan ng isang munting sulat kamay ang pinto ng isang malagim na katotohanan? At paano naging susi ang isang simpleng desisyon para wasakin ang isang perpektong krimen at bigyan ng hustisya ang isang kaluluwang pinatahimik ng takot? Ito ang salaysay ng isang pirasong papel, isang matapang na kutob, at ang paghahanap sa hustisyang nakatago sa dilim ng kalsada. Enero 2017. Ang gabi sa labas ng Valencia, Espanya ay may taglay na lamig na tumatagos hanggang sa buto. Sa kahabaan ng malawak na highway, ang tanging gumuguhit sa katahimikan ay ang humahagibis na ugong ng mga sasakyang tila nagmamadali patungo sa kani-kanilang destinasyon. Sa gitna ng lahat ng ito nakatayo ang isang gasolinahan, isang maliit na isla ng liwanag sa karagatan ng dilim. Sa loob ng maliit na booth nito nakaupo si Maria Isabel Santos. 26 na taong gulang, may dugong Pilipino mula sa kanyang inang Kapampangan at dugong Espanyol mula sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pagod, ngunit alisto sanay na sa mahabang oras ng pagtatrabaho bilang kahera. Bawat sentimong kanyang kinikita ay may patutunguhan ang pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid sa Pilipinas. Ang kanyang buhay ay isang paulit-ulit na guhit ng pagpupuno ng gasolina, pagtanggap ng bayad at pagbibigay ng sukli. Isang ritual na simple at walang pagbabago. Pasado 10:00 na ng gabi ng isang kulay pilak na sedan ang huminto sa tapat ng kanyang bintana. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba at sumalubong kay Maria ang isang mukha ng lalaking tila hindi mapakali. Ang mga mata nito ay mailap, halos hindi makatingin ng diretso. Pawisan ng noo nito, isang bagay nakakatuwa dahil sa nanunuot na lamig ng hangin. Bawat kilos nito ay nagmamadali, ang pag-abot ng pera, ang paghihintay sa sukli. Napansin ni Maria ang kakaibang pagkabalisa nito, ngunit isinantabi niya ito. Sa kanyang trabaho, sanay na siyang makasalamuhan ng iba't ibang uri ng tao, mga pagod na biyahero, mga masayahing pamilya, at mga taong may sariling mundong hindi niya kailangang pasukin. Habang mabilis na pinaharurot ng lalaki ang sasakyan palayo, isang maliit na puting papel ang pumiglas mula sa bandang likuran, malapit sa trunk, at sumayaw pababa sa malamig na semento. Ito ay isang maliit na bagay, isang basura lamang sa unang tingin. Ngunit may kung anong nag-udyok kay Maria na lumabas ng kanyang komportableng booth. Marahil ay ang kuryosidad o marahil ay isang bagay na mas malalim, isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Pinulot niya ang papel. Hindi ito resibo, hindi ito listahan ng bibilhin. Ito ay isang sulat kamay, isinulat ng may pagmamadali at panginginig. Ayudame, Christina, tulungan mo ako, Christina. Sandaling natigilan si Maria, ang utak niya ay agad na naghahanap ng lohikal na paliwanag. Baka isa itong biro, baka bahagi ng isang laro, o baka isa lamang itong lumang papel na hindi sinasadyang nahulog. Ngunit habang nakatitig siya sa papalabong ilaw ng sedan sa malayo, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang malamig na agos na tila galing sa nakaraan. Bumalik sa kanyang alaala ang isang insidente noong kanyang kabataan, isang gabi kung saan muntik na siyang mabiktima ng karahasan sa kanilang lugar. Ang tanging nagligtas sa kanya noon ay ang kanyang bigla ang pakiramdam na may panganib na paparating, isang kutob na nagtulak sa kanya na tumakbo. Mula noon, natutunan niyang pagkatiwalaan ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na iyon. At sa gabing iyon, sa gitna ng lamig at katahimikan ng gasolinahan, ang parehong pakiramdam ay bumalik ng may buong lakas. Ito ay hindi lamang isang piraso ng papel, ito ay isang sigaw. Isang desperadong hiyaw ng isang taong nangangailangan ng saklolo. Hawak ang maliit na papel, tumingin siya sa madilim na highway. Sa kanyang isipan,
pakinggan na buo ang isang desisyon. Maaari niya itong itapon, kalimutan at bumalik sa init ng kanyang booth o maaari niyang pakinggan ang bumubulong na tinig sa kanyang kalooban, ang tinig na nagsasabing kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Samantala, sa isang tahanan sa puso ng Valencia, 2 linggo nang nababalot ng takot at pag-aalala ang pamilya Morales. Ang kanilang 22 taong gulang na anak, si Cristina Morales, isang masayahing estudyante na may pangarap, ay hindi pa umuuwi. Ang kanyang mga larawan ay nakapaskil sa mga poste, sa mga bintana ng tindahan at sa mga bulletin board ng komunidad. Isang paalala ng isang buhay na bigla na lamang nawala. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang dagok sa kanilang pag-asa. Ayon sa salaysay ng kanyang mga magulang, huling nakita si Cristina isang gabi nang magpaalam itong makikipagkita sa isang kaibigan. Hindi niya binanggit kung sino ito, isang simpleng paalam na naging hudyat ng isang mahabang bangungot. Nang hindi na siya makontak sa kanyang telepono at hindi na umuwi kinabukasan, doon nagsimula ang malawakang paghahanap. Ang hindi alam ng kanyang pamilya ay ang kaibigan na kanyang kakatagpuin ay isang ilusyon, isang patibong na maingat na inilatag sa mundo ng social media. Sa likod ng profile ng isang kaakit-akit at kaedad niyang estudyante ay nagtatago ang isang 37 taong gulang na halimaw. Isang lalaking matagal nang nagmamanman sa mga kabataang babae online, naghihintay ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang masamang balak. Sa loob ng gasolinahan, hawak pa rin ni Maria ang papel. Ang mga salitang "Ayúdame, Cristina" ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kinuha niya ang telepono at idinayal ang police hotline. Sa nanginginig na boses, ipinaliwanag niya ang lahat, ang kahina-hinalang sedan, ang balisang driver at ang piraso ng papel na kanyang napulot. Nang tanungin siya ng dispatcher kung sigurado siya sa kanyang hinala, isang matatag na oo ang kanyang isinagot. Kahit na may posibilidad na nagkakamali siya, mas nanaisin niyang magkamali kaysa magsisi habang buhay na wala siyang ginawa. Idinetalya niya ang lahat ng kanyang natatandaan, ang kulay ng sasakyan, ang mga numero sa plaka na bahagya niyang naaninag at ang bawat kilos ng driver na nagdulot sa kanya ng kaba. Sa himpilan ng pulisya sa Valencia, ang tawag ni Maria ay unang itinuring na isa lamang sa maraming tawag na natatanggap nila araw-araw. Ngunit may isang investigador na nakarinig sa pangalang Cristina. Agad na tumunog ang isang alarma sa kanyang isipan. Mabilis niyang tiningnan ang bulletin board ng mga nawawalang tao. Naroon ang nakangiting mukha ni Cristina Morales. Biglang nagbago ang lahat. Ang isang simpleng ulat ay naging isang critical na lead sa isang high-priority missing person case. Agad na sinuri ng mga autoridad ang plaka ng sasakyan sa kanilang database. Ito ay nakarehistro sa isang lalaking nagngangalang Antonio Guevara, 37 taong gulang, mula sa kalapit na probinsya ng Castellon. Ang kanyang pangalan ay hindi malinis, lumabas sa kanyang record na dati na siyang nasangkot sa isang kaso ng sexual harassment, ngunit nakalusot dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Sa puntong iyon, alam na ng mga pulis na hindi ito isang pagkakataon lamang. Isang all-points bulletin ang mabilis na ipinadala sa lahat ng highway patrol units. Ang deskripsyon ng pilak na sedan at ang pangalan ni Antonio Guevara ay umalingaw-ngaw sa mga radyo ng pulis. Naglatag sila ng mga checkpoint sa lahat ng posibleng ruta palabas ng Valencia patungong Castellon. Ang bawat minuto ay mahalaga. Sa isang madilim at nakakulong na espasyo, tanging ang amoy ng gasolina at alikabok ang nalalanghap ni Cristina. 2 linggo na siyang bihag. Ang matatamis na salita na kanyang nabasa sa chat ay naging isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa araw ng kanilang pagkikita, ang lalaking kanyang sinipot ay hindi ang binatang nasa litrato. Ito ay isang mas matandang lalaki na may malamig at mapanganib na titig. Dinala siya sa isang abandonadong lote, tinutukan ng patalim at sa pilitang isinakay sa trunk ng sasakyan. Ikinulong siya sa isang kwarto sa isang hindi kilalang lodge kung saan paulit-ulit siyang inabuso, at ang bawat araw na lumipas ay lalong lumubog si Cristina sa takot at panghihina. Ngunit sa kabila ng kadiliman, may isang munting liwanag ng paglaban na hindi namatay sa kanyang puso. Sa isang pagkakataon, habang pansamantalang iniwan siya ni Antonio sa loob ng sasakyan para bumili ng pagkain, gumawa siya ng isang mapangahas na hakbang. Kahit nakagapos ang mga kamay at paa at halos hindi makagalaw, nagawa niyang maabot ang isang ballpen na naiwan sa loob ng trunk kasama ng mga lumang resibo.
Ginamit niya ang kanyang mga ngipin at ang kaunting espasyo ng kanyang mga daliri para isulat ang dalawang salita sa isang maliit na piraso ng papel, "Ayúdame, Cristina." Itinago niya ito sa maliit na bulsa ng kanyang maong, naghihintay ng kahit isang maliit na pagkakataon. Ang pagkakataong iyon ay dumating sa gasolinahan habang nakahinto ang sasakyan at sa gitna ng ingay ng pagpuno ng gasolina, naisiksik niya ang papel sa maliit na siwang ng trunk. Ipinagdarasal na sana ay may isang taong makapansin nito. Ilang oras matapos mailabas ang All Points Bulletin, ang tensyon sa mga highway patrol units ay tumataas. Bandang 2:00 ng madaling araw sa isang madilim at tahimik na bahagi ng kalsada patungong Castellon, isang patrol unit ang nakapansin sa isang pilak na sedan na tumutugma sa deskripsyon. Nag-set up sila ng biglaang checkpoint, pinapatay ang mga sirena upang hindi makalikha ng hinala. Ang kanilang mga puso ay kumakabog kasabay ng pag-asa at pangamba. Nang papalapit na ang sedan, tila ito ay babagal, ngunit bigla namatay ang mga ilaw nito. Sa isang mabilis na iglap, sinubukan ng driver na mag-U-turn, isang desperadong pagtatangka na makatakas. Ang mga pulis ay agad na kumilos. Nagkaroon ng saglit na pagkataranta at muntik ng masagasaan ng isang opisyal. Sumigaw sila ng babala at isang putok ng baril sa hangin ang nagpatigil sa lahat. Napilitang huminto ang sasakyan. Dahan-dahan sa ilalim ng matinding liwanag ng kanilang mga flashlight, pinababa nila ang driver. Ang lalaki ay si Antonio Guevara. Pawis na pawis, nanginginig ang mga kamay at paulit-ulit na sumisigaw ng mga alibay na walang sino man ang nakikinig. Ang kanyang pagwawala ay nagpapatunay lamang sa kanilang mga hinala. Habang kinokontrol ng ibang opisyal si Antonio, dahan-dahang binuksan ng isang pulis ang trunk ng sasakyan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila habang ang pinto ng trunk ay tumataas. At doon sa loob, ang kanilang pinakamatinding kinatatakutan ay nakumpirma. Nakahandusay ang isang babae, nakatali ang mga kamay at paa, may takip ang bibig. Ang kanyang katawan ay payat na payat, ang kanyang mga mata ay malalim dahil sa pagod at takot. Halos wala siyang malay. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa kanyang mukha, kumurap siya, nanginginig. Siya si Cristina Morales, buhay. Isang alon ng ginhawa ang bumuho sa mga opisyal. Agad siyang binuhat at inilipat sa ambulansya na nakaantabay na malapit sa checkpoint. Habang isinasakay si Cristina, si Antonio naman ay dinakip, pinusasan at marahas na isiniksik sa loob ng patrol car. Sa gabing iyon, sa isang madilim na kalsada sa Castellon, natapos ang mahabang paghahanap. Ang isang simpleng papel na may sulat kamay na "Ayúdame" ang naging susi sa pagliligtas ng isang buhay at pagwawakas sa kasamaan ng isang kriminal. Sa loob ng interrogation room, ang dating kayabangan ni Antonio Guevara ay unti-unting gumuho. Sa simula, mariin niyang iginiit na wala siyang kasalanan, na biktima lamang siya ng isang pagkakamali. Ngunit habang inilalatag ng mga investigador ang mga ebidensya isa-isa, ang testimonya ni Maria Isabel, ang note na may sulat kamay ni Cristina, ang kanyang mga pekeng social media profiles at ang kanyang kasaysayan ng karahasan, unti-unting nabasag ang kanyang mga kasinungalingan. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi aminin ang lahat. Nadiskubre rin ng mga autoridad na si Cristina ay hindi ang kanyang unang biktima. May iba pang mga kaso ng nawawalang kababaihan sa mga kalapit na probinsya na may pagkakatulad sa kanyang modus operandi. Ngunit sa mga naunang kaso, palaging kulang ang ebidensya. Si Cristina ang unang nakaligtas. Ang kanyang tapang na sumulat sa kapirasong papel ang naging sandata hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa mga biktima na hindi na kailanman nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Ang mga sumunod na buwan ay isang mahirap na paglalakbay para kay Cristina. Ang paghilom ay hindi naging madali. Linggo-linggo siyang sumailalim sa therapy upang muling buuin ang kanyang tiwala sa sarili at sa mundo. Ang bawat gabi ay may dalang bangungot, mga anino ng kanyang pinagdaanan, ngunit sa piling ng kanyang pamilya na hindi bumitaw sa kanyang tabi, dahan-dahan niyang natutunang bitawan ang bigat ng nakaraan. Ang kanyang mga luha ay naging simbolo ng kanyang lakas at ang kanyang mga peklat ay naging paalala ng kanyang katatagan. Isang hapon ng Mayo 2017, nagtungo siya sa maliit na gasolinahan sa dulo ng Valencia. Mula sa malayo natanaw niya si Maria Isabel, abala sa kanyang trabaho, walang kamalay-malay sa napakalaking epekto ng kanyang ginawa. Hindi napigilan ni Cristina ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang isang sobre. Sa loob nito ay isang liham na isinulat niya habang nagpapagaling, isang liham na puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita.
Ikaw ba si Maria Isabel? Tanong ni Cristina sa mahinang boses. Napatingin si Maria nagulat. Oo, ako nga, bakit? Inabot ni Cristina ang sobre. Hindi mo ako kilala pero iniligtas mo ang buhay ko. Nang mabasa ni Maria ang pangalan sa dulo ng liham, doon niya naunawaan ang lahat. Niyakap niya si Cristina ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ang dalawang babae na pinag-ugnay ng isang pirasong papel ay nagtagpo, hindi bilang estranghero, kundi bilang mga simbolo ng pag-asa at tapang. May kasamang maliit na regalo ang liham mula sa pamilya Morales, ngunit magalang itong tinanggihan ni Maria. Sapat na sa kanya ang makitang ligtas at nakangiti si Cristina. Taong 2018 sa Korte ng Valencia, hinarap ni Antonio Guevara ang huling yugto ng kanyang paglalakbay sa hustisya. Habang nakaupo sa harap ng hukom, binasa sa kanya ang sentensya. Habang buhay na pagkakakulong para sa mga kasong kidnapping, illegal detention, rape at attempted homicide. Ang kanyang mukha, na minsan ay puno ng kayabangan at panlilinlang, ay tila isang lukot na papel, walang anyo, walang emosyon. Sa balitang ito, isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan hindi lamang ng pamilya Morales, kundi ng buong komunidad. Sa wakas nakamit ni Cristina ang katarungan. Ang kwento ni Cristina Morales at Maria Isabel Santos ay isang patunay na ang pinakamalalakas na sandata laban sa kadiliman ay madalas na matatagpuan sa mga pinakasimpleng bagay. Isang piraso ng papel, isang kutob na pinakinggan, isang desisyong kumilos sa kabila ng pag-aalinlangan. Kung hindi dahil sa papel na nahulog mula sa isang umaandar na sasakyan at kung hindi dahil sa desisyon ni Maria na huwag itong ipagsawalang bahala, marahil ay naging isa na lamang si Cristina sa mga malungkot na estadistika ng mga taong hindi na kailanman natagpuan. Ang hatol laban kay Antonio Guevara ay hindi lamang hustisya para sa isang biktima. Ito ay isang malinaw na paalala sa lipunan na ang kasamaan, gaano man ito maingat na itago, ay hindi kailanman magtatagumpay kapag may mga taong naglalakas loob na maging boses para sa mga pinatahimik at maging liwanag para sa mga nasa dilim. Sa huli, ang isang kadena ng pang-aabuso ay naputol, hindi dahil sa malalakas na armas o komplikadong teknolohiya, kundi dahil sa simpleng malasakit at katapangan ng isang ordinaryong tao. At dahil doon, hindi lamang isang buhay ang nailigtas, kundi pati na rin ang pag-asa sa kapangyarihan ng kabutihan na nananahan sa puso ng bawat isa sa atin.